Congratulations! You've just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Currencies failing, economies in wild flux, jobs being lost. But what if you could build an entirely new economy? What's up mga ka-alien? Muli ito yung lingkod, ang yung kaibigang Jersab, the Forex and Crypto Trader. Sa ngayon mga ka-alien, nag-aayos ako kasi hinihintay ko sila, aking kids, asawa, magja-jogging kasi kami dun sa sa maraming mga natutulog sa cemetery. Inaayos ko. So, what's up? Musta mga ka-alien? Welcome to my channel. So, itong channel natin, itong channel ko po ay nagbibigay advice at educational purposes din po about sa pagtitrade ng Forex and Crypto at iba pang mga tinitrade. So, yun, hinihintay ko sila. Kasi alis kami, magja-jogging doon. So, bilisan na muna natin. Update muna tayo mga ka-alien sa mga nangyayari sa stock. So, unahin natin yung Bitcoin kasi yun ang pinaka-leader ng cryptocurrency. No? So, kung anong ginagawa ni Bitcoin, aangat siya, bababa siya. Yun din naman ang ginagawa ng majority ng mga crypto. Ganun po, mga ka-alien. So, si Bitcoin yun, yung pa rin, yung una nating technical analysis, merong pangalawang bear flag. So, medyo binutas siya ng konti. Tapos, inangat balik. Pumasok ulit sa bear flag. Kumbaga, up, down lang ang movement. Parang, ang nilulugi po dyan, ang tinitira nila, nililiquidate nila yung mga nag-short term leverage. Yung short term trade, future po. Na napaka-risky. Kaya nga ako, bihira ako ngayon nagsi-short term kasi dyan maubos pera mo. Konting mali, ubos. Wala nang balikan yan eh. Iba kasi yung short term sa long term na pagtitrade, diba? So, magkamali ka, sunog agad. So, yun ang Bitcoin. Bababa kunwari, tatakutin. So, mag-iisip ka, baba ito, mag-short ka. Bigla ka, aangat ulit. Pipitikin lang, angat ulit. So, lugi ka na. May hitting stop loss mo. Yung iba naman, maliliquidate. No? So, yun yung Bitcoin. Para lang pump and dump, roller coaster. Ganun lang. So, yun din ang XRP. No? Ang XRP nakita ko. So, sumusunod lang siya kay Bitcoin. Bababa, aakyat, bababa. Pero, overall, yung ano niya, pattern talaga ng XRP and the day and weekly time frame, napakalaking bull flag yan. Hindi pa lang lumalabas. Pag lumabas yan, ang laking kita niyan mga ka-alien. At si Bitcoin naman, pag naka-recover yan, lalabas din dun sa kanyang falling wedge na matagal na, no? Na sinusubaybayan natin. Ito lang kasi, ito yung dahilan itong war na to. Hindi lang ito, yung nag-umpisa siya nung nag-lockdown yung US, shutdown yung US. Ang gulo nila doon. Yan, doon na nagsimula, bumaba. Pero pabalik na to kasi nakita ko, at hindi lang ako sa ibang mga technical analyzer din ng market, nasa ano na tayo, bottom na ng pagbaba. So, babounce yan, aakit ulit, then babalik na sa normal, no? Kita na. Yun lang. So, ang nakita ko medyo umiba, mas malalim ang pagkabagsak yung Solana, yung takbuhan ng mga mga meme coins. Doon sila lagi sa Solana system sa Sol. Ang daming meme coins diyan. Yan. Yun ang medyo nabutas niya pero parang bumabalik din pero medyo malalim yung bagsak niya sa bear flag niya. Yan. So ano ba? Ethereum, ganun din. Hindi masyadong gumagalaw. Sa baba lang. Yung panahon natin ngayon taas na nga ng crude at gasolina, di ba? Dahil doon sa nangyari sa Middle East. So, ganun lang. So, gold naman tayo. Sa gold, medyo mas nakaka-recover siya ngayon.
Nag-bounce kasi siya dun sa pinakaano niya. Then, umangat siya. Ngayon, recovery ang gold. So, naghihintay nga lang ako ng retracement niya na medyo magre-retrace siya, then papasukan ko yung gold. Sa silver naman, ganun din. Para ang silver, pang walang galawan, nandyan lang. Pero grabe ang silver. Umangat siya ng malaki mula sa pagbagsak na nung February ba yun? Hindi ko na kung nabantayan yon, laking kita sana. So, ganun po. So, at ano pa natin yan, ito mga meme coins, no? Yan. Ngayon, nasa baba lahat. Lahat ngayon nasa baba. So, ang maganda ang ang daming natatakot. Pero, sa ngayon, yun yung mga weak hands yun. Hindi alam paano kumita dito. So, yung mga matatalino, yung mga pera, yung mga talagang kumikita billions dito, ito yung panahon ng pagbibili. Stock ng stock. Kasi, malapit na to. Matatapos din tong mga, actually, kahit hindi matapos ito, magiging normal na to. Normal na lahat. Yung pagtaas ng gasolina, yung dati, 54, 56, 57, ito ngayon 90 to 140 na. Lalo sa crudo. Magiging new normal yan. Magiging new normal yan. Ngayon, miniwelgahan yan, pero wala na silang magagawa kung yan ang new normal. Kaya nga may global reset na mangyayari. Global reset. No? Sa currency. Yung sinasabing petrodollar, may mga na yan, kompetensya na yan, maging petro-yuan, baka petro-crypto din. Diba? Ano lang. So, parang nandiyan na sila mga ka-alien. So, kita-kita na lang tayo dun sa So, by the way, yung ko ngayon, medyo malikot. Malikot yung camera ko kasi nasira yung may stabilizer ko na camera na cellphone ko. Pina-repair ko pa, hindi ko nakuha. So, ito, medyo malikot. Walang stabilizer. Pero okay naman din yung camera. No? So, kita-kita tayo dun. Alam niyo mga kaibigan, itong topic natin ay makakatulong to pang maintindihan natin ang takbo na nangyayari ngayon sa ating mundo. Siyempre, hindi lang po tayo trading dun sa computer. Masakit sa ulo dun. Lalo lang ngayong panahon na tulog din ang market. Pero mas maganda ngayon. Kasi makaka-accumulate ka din, makakabili ka ng mas mura compare naman kapag napakamahal o yung nasa taas o bull market ang panahon, mga ka-alien. So, kala nila bubutas na. Say hi! Hi! Aking kids, aking wife. Ayun sila. So, akala nila didiretso baba. So maraming mag-short, di ba? Maraming tataya sa short kasi bababa. Yung pala angat din. Babawin din. Angat ng konti. Kaya nag-up down lang. So nalilito ngayon ang mga trader. So maraming natatalo ngayon sa short-term trades. No? Now, pag-usapan natin, di ba? Eto ngayon, no? Sabi ni Trump, sabi ni Trump, parang pinaparinggan niya yung mga ibang ka-allies niya nga siya lang parang attack na attack. Hindi naman siya sinasamahan sa pag-attack. Pero ang nakikinabang, ang daming countries na makikinabang sa pag-attack niya. Diba? Ngayon, siya lang pinapabayaan. Ang sabi niya, o sige, sabi, I will end this war. Total, paralisado man yung kalaban. Dahil sabi pa niya, wala na daw. Matatalo na daw. Sandali na lang. Wala na daw mga sa mga pang-air nila, inatak na.
At iba pa mga weapons, wala na daw. Mga Navy, wala na daw, sabi ni Trump. So, get your own oil daw dun, sabi. So, parang, sige, kunin nyo na lang yung oil nyo dun. Tapos na. Tapos na, parang, sabi niya, tapos na ginagawa ko. Yan. Pero, kung titingnan man, yung sa kabilang grupo, kasi, sabi ni Trump, surrender na daw at gagawa na daw ng power effect ang Iran sa kanya. Mga kondisyones. Pero sabi ng Iran, wala naman daw nangyayaring ganun. Ha? Wala nangyayaring ganun. Hindi pala sila talo. Oh, tingnan nyo. Yun yung nag-i-speech si Trump kahapon. Ha? Pag sabi niya wala na ang Iran, biglang nagpalipad ang Iran ng missile papunta dun sa Israel. Eh sabi ni Trump, ubos na daw ang missile. Naubos na daw niya. Kaya, kanya-kanyang propaganda po kasi yan mga ka-alien. Alam naman natin, siyempre, ipapakita talaga ni Trump talagang superpower ang Amerika. Matibay ang Amerika. Siya ang susundin, lalo na sa pag-implement ng law international, sa monetary policy, sa economy, lalo na sa financial system. Parang siya, gusto siyang masunod. At siya yung may authority at may power. Ganon. Kaya nga sabi niya, lagi, I will make America great again. Diba? Yan. Yung pala, hindi naman ganun kawawa ang Iran. Lumalaban pa. Kaya, tuloy, yung market, nagro-roller coaster. Kasi, una naniniwala kay Trump, wala na Iran. Lipad-lipad konti ang market. Sabi ng Iran naman, wala naman kami agreement ginawa dyan kay Trump. Hindi naman kami kawawa. Kumbaga, hindi kami talo. Nagpalipad pa nga ng missile. So, mula nang nagsasalita si Trump, hindi bumaba na naman ang market. Nagro-roller coaster. Yun lang. Yan ang resulta po ng market. Ngayon, puntahan natin ang Strait of Hormuz. Ano nangyari sa Strait of Hormuz, mga ka-alien? Wala makakadaan kung hindi gagamit ng Chinese yuan. Kasi ang China, kaalyado yan ng Iran. BRICS yan BRICS country o BRICS group. Tulad ng Iran. So kaalyado nila ang China. So gagamit talaga ng yuan. Pag dollar, hindi ka makakadaan dun. So, hindi lang sa Chinese yuan, gagamit ka rin dapat cryptocurrency. Yan. Yung Bitcoin, yung na-market, tinitrade natin. At iba pa. No? So, ganun ang labanan. Ngayon, naaangasan ngayon ang dollar. Imagine from 1970 to 71 o 70, sabihin natin. Dahil dun kay President Richard Nixon ng Amerika, di ba? Dun na-stop yung sinasabing ang pera is backed by gold. Di ba? Dollar is backed by gold. So nagiging 1:1 sila. Pero wala na yun. Iniba. So sila rin na nag-iba mga leader kung sa nagpapa-implement at ginagaya na rin ng whole world. So ano nangyari? Diba? Ang dollar back up by, sasabihin natin, trust, power, authority. Dahil siguro naisip nila na mas okay yun. Dahil ang Amerika kasi naging leader ng World War. Siya kumbaga ang parang matatawag nating pinakamalakas doon ng World War II. Siya naging bayani. So, sa naisip ko o nakikita ko,
na bakit hindi na lang gold, in-stop yung gold na maging backup ng dollar 1:1. Kasi nga nakita siguro nila dun sa Japanese, sa mga Hapon, kasi gold is very no, kumbaga yun ang ano nila, maging 1:1 backup ng currency. Dala-dala ng mga Hapon ang gold nila kung saan man sila sumusulong. Napaka yun mga ka-alien. Mas nakakapagod yun, parang hindi maganda. Kasi ang bigat-bigat ng gold, dala-dala mo lagi kung saan-saan. Tulad sa Pilipinas, dinala ng mga Amerikano ang gold. Amerikano, hindi ba? Dinala ng mga Japanese ang gold. Di ba? Kaya, isipan ng mga Amerikano, yung perang papel na medyo magaan, makakadala ng ilang milyon sa isang maleta lang. Ayun na, no? Gagawin ko na lang backup by trust power. So kung sino yung may malaki, may napaka makapangyarihan country, sino yung pinaka-leader at lalo nung nananalo ng war, siya ang leader ng currency din. Yan, dollar. Diba? Backup by trust and power. So, ngayon nakikita ng Amerika, inaangasan sila ng China. Kasi ang China, sumisikat yung yuan. At siya ngayon ang ginagawang currency o money na ginagamit upang makadaan doon sa Strait of Hormuz, na kung saan marami doon dumadaan na mga kumukuha ng oil, nagde-deliver ng oil, crude oil, gasoline, papunta sa iba't ibang bansa. Doon nakaharang pabor yun sa Iran part yun ng kanilang lugar. Ngayon, yun ang problema, kasi pinapadaan lang ng Iran ang yuan pag yun ang ginagamit, at yung cryptocurrency na sinasabi, yung Bitcoin. Ngayon mga ka-alien, anong nakikita nyo doon, ang naisip nyo? Di ba? Labanan ng petrodollar at petro-yuan. Di ba? At syempre, nandiyan na naman yung cryptocurrency na iniisip ng iba o inispekulate ng iba na maging future money, papalit sa makalumang sistema ng financial system. Diba, papunta na tayo doon mga ka-alien. Kaya patahimik lang, kumbaga sleeping giant ang China. Hindi sila ganun ka-aggressive, manakop ng kapangyarihan, pumapatay. Pero sa negosyo, diyan kanila papatayin, diyan sila magaling, diba? Kaya nagkaroon ngayon ang China ng isa din siyang napaka makapagpangyarihang bansa, kasi sa sobrang yaman niya, na-create din siya ng sarili niyang mga kagamitan, weapon, etc. Kaya high-tech na nga yung China May mga AI, humanoid robot, mga electric cars, diba? High-tech na sila. May sarili silang system ng internet. Diba? Ganun lang yun. Kaya doon natatapos si Trump. Anong ginawa niya? Ito na-analyze ko lang to. Ina-attack ni Trump ang mga bansa na kung saan source din yun ng China. Source ng energy ng China. Ina-attack siya. Ina-attack ni Trump. Dog yan. Tulad ng Venezuela. Ang laking investment ng China sa Venezuela.
para maging source ng kanilang langis, ng kanilang petrolyo. Oh. Inattack ni Trump para maging kanya. Mo? O Iran, ang laking investment ng China dyan. Inattack ni Trump para maging, sabihin natin, maging kanya rin sa hinaharap pag natalo na. Diba? Nak, babangga ka dyan, nak. Dito ka sa gilid. So, ganun lang po, mga ka-alien. Ina-attack ni Trump ang mga source na mapagkukunan ng China para maging paralisado, diba? At mabulabog niya ang ekonomiya ng mga kalaban niya, ng BRICS countries. Oh. Ganun lang yun. Para ma-maintain na Amerika ang kanyang pagiging great. Kasi laging ginagawa ni Trump, di ba? Sa speech niya, I will make America great again. Walang iba, kami lang. Sasabihin niya sa speech niya, walang iba na pinaka high-tech na makagamitan, weapon, etc. Kundi Amerika. Yun lagi yung sabi niya. Kaya yun, ayun na maangasan. Gusto nila, ang pagiging leader nila, decades, until now, hanggang sa matapos ng siguro ang mundo, sila pa rin. Ay kahit nga sa crypto di ba? Nang makita ni Trump na inaangasan siya ng ibang bansa, ng China, sa crypto, sabi niya, I will make America the number one crypto capital city, country in the whole world. See? Yan talaga. Kasi nga, dominante talaga sila. Sila lagi. Pero ano mangyayari ngayon, mga ka-alien? Napansin nyo ba? Di ba? Lumalaban ngayon ang BRICS sa NATO. At yung NATO, ng part ng group ng Amerika, hindi naman solid sa kanila. Excuse me. Hindi solid ang NATO. Yung BRICS, ayaw na rin ng dollar Diba? Labanan ngayon. Hindi lang sa weapon, hindi lang sa strength, sa greatness ng bawat country, power, kundi labanan din ng ang susunding financial system in the whole world. Kaya nga may tinatawag na global reset, pagbabago. So ito na yun, nagsisimula na. May mga transition na magagawa o magaganap. Tulad ng dati, di ba? Dati, barter lang. Kalabaw ko, palitan mo ng manok mo. Manok mo, palitan ng bigas mo. So, barter. Naisipan ng tao, napakabigat ng ganun. Kung marami kang kalabaw, tapos yung kabarter mo nandun sa malayo. Ginawa nila ngayon yung mga stones, mga precious stones. Yun ang ginawang pera. Silver, copper, gold. Di ba? Ngayon, nagkaroon ng transition, pinaganda yung mga bato, pinupukpok, pinapakinis, naging coins. Transition yun, hindi yung bigla-bigla. Dahan-dahan na transition. Ngayon, isipan na naman na mabigat ang coin. Humanap ng papel na pagkukunan na gagawa ng kakaibang papel na magkakaroon ng value. Diba? Ayun. Pera papel na. Ngayon, dahil sa pinipike yung papel, may mga fake money na, diba? Na marami na nakakagawa ng mga pera pero hindi naman yung talaga yung tunay na pera. At mabigat din yung pera. Pagdating ng pandemic, di ba? Nauso ang digital. Yung pera, inilagay na sa apps, inilagay na sa mga software, doon na sa yung cellphone. Kahit saan ka man pumunta, kung gusto ka bibili, mag-withdraw. Sa pamamagitan na ng digital. Diba? Yun na, pera-pera na yun. Hindi na mabigat. Kaya nang na-invent na discoveryhan po yan, naisip ng creator ng Bitcoin o yung unang
nagpapauso ng blockchain technology na mas maganda yung digital at lalo na yung blockchain na pwedeng magkaroon ng another system of finance na sinasabing decentralized finance. So yun na, nauso na. Ito na ngayon yun. Transition. Diba? Nakakapagod. Bolang kristal. Siya ka na. Ayan na siya. Maka-alien. Ilabas mo na. Ano bang magandang pwedeng bilhin niya yan? Ayan na maka-alien. Ayan. Ayan. Meme card. Meme card. Meme card. Maka-alien. Meme card daw. Ito yung binibigay ni Bolang Kristal. Wala ito sa centralized exchange. Sa Dexes po ito. Meme card daw. Unang nakita ko ang meme card, lumipad dyan mga ka-alien Lumipad dyan ng nasa 3.9 million market cap. Ang laki nun. Sabi ko, pag ito bababa, bibili ako nito, sabi ko. Kasi, pagbaba niyan, babalik din sa taas yan. Isipin mo, pag nakabili ka kahit dun sa 100,000, kasi mostly pag nag-uumpisa ang isang stocks sa Dexes, nandiyan yan sa mga 50, 35, 50, 100. Tsamba mo nang mahabol mo sa 200 to 300, pero mataas-taas na yan. No? Nasa 100,000 yan. Nung nakita ko, hindi ako nakabili kasi wala akong pera nun. Market cap yun ha. Tinuturo natin paano ang technique sa pagbibili sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng market cap ng bawat token. Lumipad ng 3 point, hindi ako nakabili. Biruin mo, kung nakabili ako nun, times 30x yun. 30x kasi yung 100 to 1 million, 10x yun. Kung 3.9, 30x, mahigit. Isipin mo kung nakabili ako nun, 30 times yung pera mo. So ngayon, bumagsak, bumaba. I think nakita ko siya ngayon. Grabe mga ka-alien, nasa ano na? 11,000 market cap. Isipin nyo yun Sasabihin na iba, delikado yan, ganon. Wala na, babagsak, drug pool yan. Depende siguro yan mga ka-alien. Diba? Ang ganda, tingnan nyo yung Twitter niya. Ang ganda ng pagkakagawa ng, yung sa x.com pala, sa X, o Twitter dati, yung meme card. Ang ganda ng pagkagawa. Parang pinapakita na siya gagawing parang Mastercard ng mga meme coins. Isipin mo. Na mga ginagamit sa mga sinasabi nilang metaverse. Ganda. Kaya parang may future siya. So not a financial advice, not a financial advice. Akin lang is sinishare ko, baka magustuhan nyo, bahala na kayo. Kanya-kanya tayong bili, kanya-kanya tayong benta. Huwag niyo akong sisisihin huwag niyo akong sisisihin kung babagsak. Pero pag umakyat naman maalala nyo ako. Baka naman pa-Gcash dyan. Ganoon lang po. So yun, meme card. Akong bonus po ni Bolang Kristal yan. Ayan. So, yan lang mga ka-alien. At syempre magpapahinga na tayo. Nakakapagod na rin. Pauwi na kami. Sumasakit ang tiyan ko. Nakainom ako ng pampapayat. Yung tiyan ko sumasakit. So, hanggang sa muli mga ka-alien. Ito si Cheersab, ang inyong kaibigang Forex and Crypto Trader. Hanggang sa muli, paalam pansamantala.